8:12 ng umaga noong ika-15 ng Oktubre 2013 nang niyanig ng 7.2 magnitude na lindol ang Central Visayas. Kumitil ito ng higit sa 200 buhay at nag-iwan ng tinatayan 20 bilyong pisong danyos. Isang taon matapos ang trahedya, lumipad kami mula Maynila patungong Bohol upang kamustahin ang kalagayan ng mga kababayan nating naapektuhan ng lindol. Sa 30 segundong pagyanig ng lupa, humigit kumulang sa 80,000 bahay ang nasira at higit sa 600 pamilya ang naapektuhan. Isa sa mga napuruhan ng lindol ang bahay na ito na pagmamay-ari ni Mang Samuel, isang mangingisda. Paano na kung balay, guba na. Diha primero, diha meron ng higdaan eh. Gabihan eh. Nahadlok mo kung kanal man, gagnay has. Mo tong gagama lang ko barong-barong, duha ka buok. Maya mong higdaan magabi eh. Kay tunog kayo mga bata, unsang magsakit. Isud na kayo. Wala ba tayo kwartay ka palit ng tambal. Ngunit hindi lang ang kanilang tahanan ang naapektuhan, kundi maging ang kanilang kabuhayan. Nanginabuhi lang po, may diha lang yan eh. Nanginabuhi lang may among makaon, matagadlaw. Lisod kayo ito panahon na kay ang dagat, dako na kay kasawa ng dagat. Wala na hunas na kayo, di na para sa una. Di na makuha ang kinason nga nasa lam-lam. Ay nalawom naman siya, ang suba, kanalaka mong. Dito naman sa Cortez Central Elementary School, nasira ang 9 na silid-aralan. Swerte namang walang pasok ng maganapan lindol. After nung October 15, talagang malaking challenge kasi nga nung nakita ko yung buong eskwelahan, talagang sira. Sa 13 silid-aralan ng paaralan, 7 ang hindi na maaaring gamitin ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Isa ito sa mga silid-aralan dito sa Cortez Central Elementary School na sinuri ng DPWH kung saan naglagay sila nitong paskil na off-limits. Ibig sabihin nito ay hindi na ito ligtas pa para sa mga mag-aaral. Sa katunayan yan ay naglagay na sila nitong mga padlocks dito para hindi na rin ito pasukin pa ng mga estudyante. At alam nyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit ito ay naging off-limits na ay dahil dito sa mga bitak-bitak na nakikita natin dito sa may pader ng nasabing classroom. Kilala ang Bohol sa mga makasaysayang simbahang daang-daang taon nang nakatayo. Mga simbahang nakalampas sa matitinding hagupit ng mga bagyo at sunog. Ngunit sa isang iglap, ang mga ito'y napulbo at natibag. Ito ang Church of the Holy Cross dito sa Maribojoc, Bohol. Noon, ito yung makikita natin sa labas at ito naman yung itsura sa loob ng simbahan. Pero ngayon, ito na siya, halos hindi mo akalain na dating merong nakatayong simbahan dito. Sa katunayan, itong bahaging ito, dito nakatayo yung bell tower dati. Tangi ang ribulto ng Christ the King ang natirang nakatayo sa simbahan ng Maribojoc na itinatag ng mga paring Jesuita noong 1767. Sa paligid nito ay makikita ang pira-pirasong mga bato na pwede pa rin gamitin sa restoration ng simbahan. Noon ay tinaguri ang pinakamalaking simbahan sa Bohol ang Church of Our Lady of Light sa Loon na itinayo ng mga Jesuita noong 18th century at kalaunan ay pinangasiwaan ng mga paring Agustinian. Kasabay ng pagguho nito ang pagkasira ng kisame na pinintahan ng sikat na Cebuanong pintor na si Ray Francia. Ito ang itsura ng Loon Church bago maganap ang paggalaw na lupa. Pero ngayon, ito na yung nakikita natin dito kung gaano kalaki ang simbahang ito. Ganon din kalaki yung naging pinsala ng malakas na lindol.
375 taon naman ang Church of San Pedro sa Lubok noong gumuho ito. Ang Lubok Church ang ikalawa sa pinakamatandang simbahan dito sa Bohol. At bagamat nalagpasan nito ang mga flooding incidents dahil nga malapit ito sa Lubok River ay hindi naman ito nakaligtas sa malakas sa pagyanig na naranasan noong nakaraang taon. Kung mapapansin nyo dito, halos sirang-sira na itong harapan ng simbahan. Hindi lamang itong harapan kundi pati na rin itong mga paintings na makikita natin sa siling ng loob ng Lubok Church. Matatagpuan sa puso ng bayan ng Baclayon ang pangalawang simbahang itinayo sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Church of Our Lady of Immaculate Conception. Ito ang Baclayon Church na itinuturing na isa sa pinakamatatandang simbahan hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong Asya. Matapos ang malakas sa lindol, ilang bahagi ng simbahang ito ay nasira na siya naging dahilan naman ng pagtigil ng mga operasyon. Ito ang itsura ng labas ng Baclayon Church bago mangyari ang malakas na lindol noong nakaraang taon. Pero ngayon, wala nang ginagawang misa sa loob nito dahil halos kalahati ng loob ng simbahan ay nagkaroon ng mga bitak-bitak at hanggang sa ngayon ay patuloy pang pinag-aaralan kung papaano ito marerestore. Nakakalungkot isiping ang mga pamana ng ating mga ninuno ay napinsala at gumuho. At dahil dito, tinanggal na ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang simbahan ng Lubok at Baclayon sa listahan ng heritage destination sa bansa. Bukas muli nyo kaming samahan sa aming pagbisita sa mga pinakatanyag na pasyalan sa Bohol upang alamin kung paano naapektuhan ng lindol ang mga ito.